Ikalawang sulat ni Apostol Pedro, ikalawang kabanata. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel, kaya hindi naman may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoon nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, sila'y tinapon sa impyerno, kung saan sila'y ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorra upang maging babala sa masama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang namighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masama noong panahon niya. Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksiyan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at umahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Samantalang ang mga anghel kaysa mga huwad na guro ay higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng pandalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at pinanganak upang huliin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila ay ang kahayagang magpapasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiya-hiya at kasirang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nalilindang. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y sinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Baal, anak ni Beor, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Dahil dito siya ay sinumbatan ng kanyang asno na nagsalita parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. Mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala naman kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila
ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka at muling kinakain ang nailuwan. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban.